Good morning, church. May I request everybody to please stand for our call to worship. So let me read to you Psalm 145, 1-3. I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for bringing us to this church to meet with our fellow believers, oh Lord God, in worshiping you and praising you. May you give us the words that you want us to live by throughout the week, to listen to your music and your words, oh Lord. And as we continue to have fellowship, may we give all our praises and worship to you. In this we pray in Jesus' name. Good morning. Good morning, church. Batiin naman natin yung mga katabi natin na magandang umaga. And of course, Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Palakpakan natin ating Panginoon dahil kasama natin yung mga tatay natin sa church. Diba? Yan. Batiin naman natin Happy Father's Day. Happy Father's Day. Yan. Yan at ngayon iimbitahan naman namin kayo na umawit at magpasalamat sa ating Panginoon. Hindi dahil sinasagot niya ang ating mga panalangin, na-provide niya ang ating mga pangangailangan. Hindi lang yon. Let's thank the Lord for who He is. Not Diyos siya sa atin. Okay? Let's sing, thank you, Lord. Pakiramdaman natin na kasama natin ating Panginoon at pinapasalamatan natin siya.
Our song of the month is a reminder for every believers of our identity, our purpose, and the power we possess through Christ to impact the world. It's a call to action, urging us to actively participate in building God's kingdom. Let's sing this is church.
for who He is sa ating mga buhay. It's because who you are.
Please be seated. Good morning po, church. Good morning. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Emil Constantino. And ako po yung asawa ni Meg. Yan. Gusto ko pong magbigay ng parangal at papuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng aking testimony. Last July 2024, I resigned from my job due to my values are no longer aligned with the values of the new management. Apektado po ako mentally and emotionally. Meg and I prayed and seek guidance from our Lord. We counted our blessings and sapat ang biyaya ni Lord sa amin na kahit mawalan muna ako ng income, makakaraos kami sa pang-araw-araw. So sinasabi sa amin ni Lord na resignation ko na lang ang kulang. Nung nag-resign ako, ayaw ako payagan ng department head ko. 2 beses din kami nag-usap, pero decided na ako kaya hindi na din ako napigilan. At ayun, my 15 years with the company ended. The Lord is faithful. Wala na akong work, pero hindi na hinto yung support para sa mga workers po niya. The Lord even provided me yung pang-tithes ko for 15 months or 1 year and 3 months. Kung ano po yung amount ng tithes ko dati, yun din ang pinrovide niya. I rested for 2 months, and nung ready na ako bumalik sa corporate world, hindi naging madali ang lahat. Dumaan ako sa series of failed applications, hanggang HR interview lang ako. Red flag sa kanila yung reason ko for leaving the company, and madalas nga nag-ghost na ako. Walang tawag or email man lang after the interview. Nagpatuloy yung mga failed applications ko na puro HR interview lang ako. Madalas umaabot ako hanggang 3 HR interview sa isang company. Lahat yon puro reason ko sa pag-resign yung topic. Nawalan ako ng gana mag-apply, and since 2 weeks na lang noon, mag-December na, next year na lang ako mag-apply ulit. Bago mag-December, may prayer ako kay Lord. Gusto ko makapag-love gift and Christmas gift sa December. Tsaka magkaroon ng extra na panggastos during the holidays. To be honest, wala akong idea paano ako makagenerate ng extra income since wala nga akong work. Pero idinasal ko na lang lahat kay Lord ang mga ito. Then during 3rd week of November, nung nagbukas ako ng GCash ko, napansin ko si G-Invest. Naalala ko na may investment nga pala ako and kumita na yung investment ko. Nanalo pala si Donald Trump as US President kaya tumaas mga value ng crypto coins. At dahil sa biyaya ni Lord, hindi lang kami nakapag-love and Christmas gift, may bonus pa. Nakapag-support pa kami sa church ng brother-in-law ko sa Mexico, Pampanga. Lumipas yung December holidays and nag-January na. Puno ako ng pag-asa. Excited na ako mag-apply ng trabaho. Pero yung excitement ko napalitan ng dismaya. Ganun pa din ang naging result ng application ko. Hanggang HR interview lang ako. Napapaisip na ako na masama ba yung nanindigan ka? Ang dating ba talaga sa management noon ay labanero ako? Nag-stop muna ako mag-apply ulit kasi nga parang may pattern na nangyayari sa applications ko. Pero isang gabi, during our Bible devotion ni Meg, sa Mark 8:14-21, doon na-imagine ko si Lord na napuprostrate na sa akin. Kasi sa dami na ginawa niya para sa amin, wala pa din ako tiwala kay Lord na He is in control. After ng devotion namin na yon, lumakas uli ang loob ko. And handa na ulit ako mag-try mag-apply. Pero bago pa man ako mag-apply, may nag-contact na sa akin na HR. Isa iyon sa in-applyan ko dati na that time lang ang kinontak. Okay naman yung naging HR interview. And sinet ako for technical interview ng Feb 26. Before the interview, kinausap ako ng relative ni Meg na mag-apply daw ako sa company nila, magpasa daw ako ng resume and refer daw niya ako.
Sabi ko kay Meg na after na lang ng interview, kasi focus muna ako sa current application ko. Ayaw ko kasi ng referral, nakakaya pag hindi naman natanggap. Sorry. Then came Feb 26. May text sa akin ang HR. And sabi na cancel na daw yung mga for interview kasi may napili na for the position. Todo pa naman paghahanda ako sa technical interview na yon, tapos canceled. Nalungkot ako nung una. Pero bigla ko naalala yung devotion namin ni Meg, kaya nagpasalamat pa din ako kay Lord. And binalita ko kay Meg na canceled na yung interview. Tapos nagpasa na ako ng resume sa relative ni Meg, and that's it. Wala akong iniisip noon if tawagan ako ng company or hindi. After talaga nung canceled interview ko, may lungkot ako nararamdaman araw-araw. And hindi ko yun maitago. Ilang araw pa lumipas hanggang no March 2, Sunday, tanda ako si Pastor Rain ang nagpipreach. Lutang ang utak ko, naalala ko na naman yung canceled interview ko at iba pang failed applications. Di ko alam ang nangyari, pero bigla akong umamin kay Lord na naiinis na ako sa Kanya. At nagagalit na pala ako kay Lord. Nung mga oras na yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig at biglang binalutan ako ng hiya. As in, hiyang-hiya ako sa sarili ko, parang hindi ako Kristiyano. Nagdasal talaga ako noon at humingi ng tawad sa Panginoon. Sinabi ko sa dasal ko noon na nakakahiya ako sa lahat ng ginawa ni Lord sa amin, nakuha ko pa talaga magalit sa Kanya. After kong humingi ng tawad sa Panginoon, naramdaman ko yung comfort niya. Bigla talaga nawala yung lungkot ko at yung namumuong inis ko kay Lord. Parang nabuksan yung puso at isipan ko noon and nakaramdam ako ng ibang saya. Dumating ang March 3 and March 4, magaan na yung pakiramdam ko. Wala na yung mga episodes na naiisip ko yung mga failed applications ko. Okay na talaga ako. Kay March 5 morning, may na-receive akong text from the HR nung company nung relative ni Meg asking for a quick call. During our conversation, binerify lang niya yung mga nasa resume ko and sinasabi niya sa akin na yung schedule ng interview ko with the technical head ng March 15. Sinabi niya sa akin na if pwede kong magawa ng paraan schedule ko para magtuloy na kami kasi mahirap daw makakuha ng slot. So nabaliktad na. Hindi na ako yung umaasa na umabot ng technical interview. Sila na yung namimilit gawan ko ng paraan. During the remaining 10 days before the interview, focus lang ako sa prayer ko na pahiramin ako ni Lord ng talino para makapag-aral ng mabuti at matandaan ko lahat ng mga inaaral ko and experiences ko. Kasama din sa dinadasal ko, na bigyan ng mapag-unawang puso yung mag-i-interview. March 15, the day of my interview, nasa BGC bus ako noon and magka-text kami ni Meg. Sabi niya na si Lord na bahala sa interview ko. And sabi ko, yes, si Lord na talaga ang bahala and alam ko ibibigay sa akin ito ni Lord. Ganun na yung tiwala ako kay Lord. During the interview, tinanong ako, 15 years ka sa dati mong job, bakit ka umalis? Kasi kung siya daw yon, hindi option yung pag-resign kasi sa kanya umaasa yung pamilya niya. Nasabi ko sa interviewer ko na mabait ang Panginoon, alam ni Lord na mangyari sa amin ito, kaya before pa mangyari, nilatag na ni Lord yung provisions niya. Sabi ko, for 4 years na nag-apply ang wife ko sa ADB, sa wakas natanggap na din siya nung first quarter of 2024. And greatly nag-increase yung sahod niya na kaya na cover lahat ng gastusin namin. And covered din ako ng health card niya na sobrang ganda ng coverage. Hindi din hinayaan ni Lord na mawala yung pag-support namin sa workers ng church. And sa lahat ng iyon, doon nagkaroon kami ng peace of mind. Sa blessings ni Lord sa amin, parang sinasabi na din ni Lord na resignation ko na lang ang kulang. And after that, sabi niya, ngayon naintindihan niya na daw yung situation ko and bakit ako nag-resign. Mag-proceed na daw kami sa technical interview. Ang tagal ng technical interview namin, ang schedule is 10 to 11 a.m. lang. Inabot kami ng 1 p.m. So 3 hours straight yung interview ko. Yung tubig na pinrovide ni Lord, yung nag-sustain sa akin ng lakas. Sinabi niya sa akin na
Pumasa daw ako sa technical interview and masaya siya kasi simula nung nag-interview siya for the position, ako pa lang daw ang pumasa. Nag-share siya ng mga benefits agad ng company para daw makatulong sa decision ko if ever. Gusto daw niya na pag lumabas daw yung offer sa akin, pipiliin ko yung company nila. Nung March 25, tinawagan ako ng HR to discuss yung offer. Dinerecho na ako ng HR. Sabi niya, Emil, hindi ko na i-offer sa iyo yung option 1. Doon tayo sa option 2, which is yung pinakamataas namin na i-offer. Nagulat ako sa salary offer sa akin. Iniisip ko mas mababa kaysa sa asking ko. Pero mas mataas ng 28% sa dati kong sahod yung offer. Pinakita niya yung option 1. Nasa 24% naman yung increase. Kahit option 1 i-offer sa akin, mataas pa din kaysa sa asking ko. And dito pa ako nagulat. Sinabi niya na senior manager yung level ng position, 1 level higher kaysa sa dati ko. Sa totoo lang, pwede na nila ako baratin eh. Kasi wala naman akong current job. Pero ang bait ni Lord, maski sa isang katulad ko na naging sobrang babaw ang pinakitang tiwala sa Kanya, sa isang tulad ko na nagkamali sa Kanya, pagmamahal pa rin ang sinukli niya sa amin ni Meg. During my call with HR, nung sinabi niya na yung offer including pagkadami-daming employee benefits, pinipigilan ko umiyak nun. Kasi nga overwhelmed ako. After ng call namin with HR, nagdasal at nagpasalamat ako sa Panginoon. Pigil pa din yung luha ko habang nagdadasal ako. Then after mag-pray kay Lord, tinawagan ko agad si Meg at ibinida ko yung faithfulness ni Lord. And habang nagkikwento ako, humagulgol na talaga ako sa iyak. Hindi ko na talaga napigilan yung saya ko dahil sa kabutihan ng Panginoon sa amin. Mga kapatid, hindi ko alam ano ang mga problema o pagsubok na kinakaharap ng bawat isa sa atin ngayon. Pero allow me to share ano yung mga natutunan ko na aral na binigay ni Lord sa akin. Una, God is our great provider. Lahat ng meron tayo, si Lord ang nagbigay. Pag nakakabili tayo ng kailangan natin, nakakabayad tayo ng mga bills, si Lord ang nagbigay ng blessings para may panggastos tayo. God is faithful. Maski nagkasala ka and madalas na-take for granted siya, hindi ka niya iiwan. And lastly, God will never settle for anything less. Yung will niya ang masusunod, magtiwala lang tayo. Sapagkat ang mga plano niya sa atin ang pinaka maganda, mainam, at higit sa lahat, ang plano niya ay perpekto. Purihin po ang Panginoon. Salamat, Emil, for that wonderful testimony of how the Lord's love showed sa kanyang buhay. So truly, the Lord works for the good of those who love Him. And He knows exactly what we need as long as we continue to put our trust in Him, whether in highs or in lows. Sige. So for our scripture reading this morning, it is found in Mark 4, verses 26 to 29. So that's Mark 4, verses 26 to 29. So inaanyayahan ko po kayo, na maaari po kayong tumayo in reverence to the reading of God's Word. He also said, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come." May the Lord bless the reading of His Word. Maaari po kayong umupo ulit. Let us now listen to the Lord's message to us through music, through the FBC choir, to be followed by our message this morning by Pastor Herman Moldes, entitled "The Kingdom of Growing by Itself." The Bible tells us that the eyes of the Lord look to and fro across the whole earth.
that he might strongly support those whose hearts are completely his. Just think of all that God can do with the life of one person who is his. One person who is totally abandoned to him. That word abandon is powerful. It challenges us to step over a line, to lay down everything in order to gain everything. It calls to join the marks of all the saints who have gone before, all who have understood the mystery of the secret, that nothing we can possibly gain in life will compare to the surpassing greatness of knowing Jesus Christ as Lord. I'm abandoned to the captain of the mighty host of heaven, and I pledge here my allegiance till the earth beholds his kingdom. We've been raised for such a time. History comes to the finish line, and the saints who've gone before watch to see us end our course. I'm abandoned to the captain of the mighty host of heaven, and I pledge him my allegiance till the earth beholds his kingdom. Thank you, Emil, sa iyong kwento. I hope to hear more stories sa bawat isa sa inyo. Stories are very important sa buhay natin because our stories actually are our experiences that document the working of God in our lives. Yung iba, medyo talagang exciting. Yung iba, ordinary. But whatever is, God is at work in our story. At napakagandang makita ng Diyos natin ay buhay sa ating mga panahonan, hindi lang sa panahon ng ating binabasa sa Bible. Actually, the Bible is story. Story of people, story of individuals. And we have seen in the stories that God is alive. And similarly, yung kwento natin,
ay patuloy na nagdo-document ng Diyos natin ay buhay. And I think ang story mo, Emil, pwede nating bigyan ng title, I Abandon sa Kingdom of God. Ganun nga, yung talagang abandon ka na sa Lord, hindi ka pababayaan. So thank you very much. Purihin natin ang Panginoon. Lord God, we are so grateful for you are so amazing. Marami pa pong kwento dito na aking naririnig. Lord, give them the courage to speak, to declare your glory, because you are alive in our story. Not all our stories are maganda na ang ending. Some of our stories, nandun pa kami, dumadaan pa rin sa mga trials and tribulations. But the fact that you are there, the fact that you sustain us, and the fact that you help us is an amazing testimony of your grace and goodness. In Jesus' name, Amen. So patuloy po tayong magkwentuhan. At it's in our experience, as I've said, that God manifests that He is the living God today. Amen. So yung may mga kwento dyan, lumapit-lapit kayo kay Jody at sabihin nyo, schedule mo naman, gusto ko ring magkwento. Amen ba yun? Gusto ko ring magkwento. Oo. At one of my privileges as a pastor is to be able to hear these stories. And some in a simple way, little way, wala naman akong ginagawa kundi mag-pray. God uses that. Hindi lahat yon, marami kayong nagpipray at lahat yon ay ginagamit ng Panginoon. Question I'd like to ask today is a very simple one. As kingdom people, how will we do the work of God? Na pag sinabi kong gawain ng Panginoon, work of God, it doesn't just mean ang ginagawa natin sa church. That's only one. Kanina may kakwentuhan ako sa inyo, nag-worship sa atin. Sabi ko niya, you know, one of the things that is so exciting of working in the marketplace, having your own business, working in the government, is to be given the privilege kung paano kumilos ang Diyos sapagkat ang ginagawa mo doon ay gawain ng Panginoon. Amen? So hindi lang yung missionary at pastor ang namumuhay sa pananampalataya. Lahat po tayo ang gawa natin ay buhay ng pananampalataya. Ang ginagawa mo sa office, ang iyong pagpapalago ng iyong business, ang ating mga gawain sa church, lahat yan ay gawain ng Panginoon. Kung yan ay ating ini-entrust sa Kanya. Ito pong ating series ng ating mga mensahe ay nanggagaling sa tinatawag na parables of the kingdom. At dito sa parable na binado, parable po ay isang napakasimpleng story. Diba? Itong parable na ito, napakasimple ng story. Merong isang farmer, nagsabog ng mga binhi, ng mga buto. At yung sinaboy niya, hindi niya alam, hindi na niya binalikan hindi na niya binungkal, basta saboy. No? Ganun yata yung nagkakaingin, magsasaboy ka na lang ng palay dyan, bahala ka kung tumubo ka o hindi. So ginawa niya, bumalik siya sa kanyang gawain, tulog, gising, tulog, kain, gising. Ganun lang ang rhythm ng kanyang buhay. In other words, he was just continuing in his work. Hindi niya alam kung ano nangyari doon sa mga binhing kanyang sinaboy. Hanggang one day, sabi ni Lord sa kanya, hoy, gising na, harvest time. At siya po'y nag-ani ng kanyang pinunla na wala naman siyang ginawa, kundi magsaboy lang. Ganun yata nangyari sa'yo, Emil Apply ka lang ng apply. Hanggang paano sabi ni Lord, hoy, sige na, punta ka na sa Metrobank dahil andun na yung trabahong inihanda ko sa iyo. So praise God. Ganun po kumilos ang Diyos in many, many ways.
nasusurprise nga tayo because we know nothing is happening and then suddenly the Lord opened our eyes. So kailangan natin matutunan ito on how to participate in the way God works so that God will be glorified. Kumisan, kung hindi natin tayo conscious na yung ating ginagawa, no matter what we are doing, if we are so serious, Lord, this is your work. Sabi nga ni Paul, di ba, even if it's just household work or slave work. So yung mga tatay, day off ngayon, days off nila. Hindi sila maglalaba, hindi mamalansa, hindi magluluto, hindi maglalampi ng kanilang mga anak. Days off nila ngayon. Kumikilos pa rin si Lord. Alagaan pa rin nila at gagawin pa rin yung ginagawa natin. But if we don't recognize that, we will sabotage the work of God. Punta po tayo sa ating church. Ang nangyari po sa church, instead of it becoming just an organic community of God, the church has become a corporation, an organized corporation. Na wala namang masama yun. Kailangan natin mag-organize talaga. Kailangan natin pangalagaan ang mga budget. Ba amazing? Nagtatight siya, walang sweldo. Kaya niyo yun? Kaya ni Lord yun. Hindi mo kaya yun. Basta may commitment, the Lord will provide what you have said, I will, Lord, set this aside. And that is amazing story of God, our provider, katulad ng ating inawit ka na sa praise and worship. And one of the things that the church today, gusto nating lahat dumami tayo. There's nothing wrong with that. Like, tayo naman po ay unti-unting napupuno yung mga upuan. So, siguro, tinitingnan naman ninyo kung anong ginagawa ni Lord. Kasi nung nag-umpita tayo, pagbalik labas sa COVID, sabi nga ni Manay Remy, parang hindi lumalampas na daliri ko yung bilang na nag-worship. Imagine yung time na yon. At and one day, mayroon isang member din lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, bakit yung iba ayaw pang pumunta? Sabi ko, mag-pray ka lang. And as we prayed, the Lord started to bring us together again. What we need is a discipleship spirituality so that we can really grow, deepening our roots at the quality of life. Sa akin, ang pinakamahalaga is the quality of life that God is doing. Quality of faith na kanilang narinig natin sa story. Paano tayo ginagabayan ng Panginoon na, after so many years, many years actually, we will be starting yung ating development center. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Lord yan. Kasi building lang yan eh. But that will be an instrument of what God is going to do here. So what we need is a deepening of our spirituality at doon sa paglalim ng ating pananampalataya, no matter how simple our understanding of the Scripture, ay makikita natin ang malaking kilos ng Diyos na hindi natin kayang gawin. And most of these things is an organic growth of life, the eternal life that God has given us. Ang ating responsibility is napakasimple, no? Yung po ay natural nating ginagawa. Yung farmer, nagsaboy ka, yan ang responsibility mo. But paano tutubo yun? Hindi mo masyadong alam. Ang sabi nga doon sa last time sa message ni Pastor Rain, kailangan lang yung ating mga puso. It's like the fertile soil so that when the Word of God is sown there, it will grow and bear fruit. The sovereign work of God is to develop us, to become people who will experience God's power, the fruit of God's work in our lives. At yun ang nais gawin ng Panginoon sa atin. At ito po ang nais nating matutunan dito sa parable na ito. First thing is that hindi natin kayang ipaliwanag ang paglago ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. And as I've said, hindi lang yan sa ating ginagawa sa church, hindi lang pagkanta sa choir,
hindi lang pag-preach na ginagawa ko sa ngayon. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Amen? So yung ginagawa mo, yung iyong trabaho, yung iyong business, para yan kay Lord. At yan ang nais ng Lord, i-bless yan, palaguin yan, para makita natin that indeed, He is alive. But that growth cannot be explained because it's a mystery. It is a mystery. So here is the farmer who has no idea how growth happens. Sabi nga nung The Message ni Eugene Peterson, he has no idea how it happened. Paano nag-grow? Wala siyang idea. Of course, science can explain now. During the time, wala pang science. So talagang it's something na sa kanya mind-boggling. Paano tumubo yun sa isang ordinaryong farmer? So the growth of the work of God is a paradox of mystery. At dito sa parable na ito, nakita natin na ang growth ay nangyayari when he was not doing anything to make it happen. At yan po ang kaibahan ng corporate principle. We make things happen. But in the kingdom, God makes it happen. At in making things happen, the Lord will use our faithfulness kung ano man yung responsibility natin. Siyempre, kung ikaw ay magtatrabaho, may responsibility ka doon. Just gawin mo yan. At many times, alam natin na yung mga trabaho natin, mga responsibility natin, is always beyond us. Di nga natin kaya. Ang daming in-expect sa atin ng mga boss natin, ng mga manager natin, ng mga deadline, mga target, na, Lord, paano ko kaya gagawin ito? The mystery is that God can make it happen beyond what we can do. So kahit na po yung ating mga trabaho sa marketplace, pinagkakakitaan lahat yan, livelihood, mga businesses, let us believe that God can make the growth. God can make it successful. And oftentimes, hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Because the growth of the kingdom is hidden in the heart of people. Sabi nga ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 3, I do my work, I plant the seed. Apollos watered it. But only God makes it grow. Ganon din po ang gagawin natin. Kung ikaw ay salesman, kakausapin mo yung kliyente, bahala na si Lord, humipo ng kanyang puso para sabihin niya, sige, let's have a deal. Doon sa kwento ni Emil, hindi siya umaabot sa technical interview. Naikwento niya ang reason, hindi pwede naman niya kasing itago. Bakit? Alibay na lang, no? Kasi sa ilang interview niya, yung pala ang talagang sagabal na umalis siya dahil tumatayo siya sa Christian principle niya. Siguro sabi na yun, delikado to, hindi tayo makaka-racket dito. Kung nandito ang taong ito, wala tayong racket. Until the Lord brought him to the right company. Na ang kailangan pala yung taong may principle, na may integrity, kasi ang role niya ay kailangan pangalagaan ang security ng kumpanya. At kung wala kang integrity, paano na yan? Malaking milyon-milyones ang mawala sa isang bangko. And so the Lord uses that. The zeal to produce growth may hinder God's work if we are not trusting God. Many times, yung kilos ng Diyos, yung growth ng ating ginagawa, kumisan nakakapagod dahil parang walang nangyayari. And Emil told that in his story. Ilang buwan yun. Apply na apply. Balik ka na lang. Nakailang apply ka, hindi ko nabilang, Emil eh. Ang dami na, no?
Puro ganun ang sagot. So sometimes the process appear very slow as if nothing is happening, and that is what is happening doon sa buto. Hindi alam kung ano nangyayari sa ilalim ng lupa. But the seed begins to germinate and slowly lumalabas sa lupa and leaves begin to grow. Hindi napapansin ng farmer kasi abala rin siya sa ibang ginagawa. Tutulog, hindi niya na napansin. Hanggang pag, malaki na pala. Namumulaklak na pala. Hanggang finally, may bunga na pala. So the process may appear slow, but in the right season, the fruit will show. And what appears a failure may in fact necessary for growth so that we will trust God alone. As I've said, growth in the kingdom of God, in the work of God, is a mystery. The danger is to develop the mastery of our ministry, the mastery of our work, through models and through our experience and expertise, that eventually we lose the sacred awe of the mystery of doing the work of the kingdom. Maniwala lang tayo sa Panginoon at ang ating ginagawa ay hindi mawawalan ng saysay. Haring hindi natin lubos na maunawaan and we cannot fully explain the hidden work of the Spirit. For growth in the kingdom will always happen beyond our ability to control. Hindi lang yan sa mga trabaho, yung sa inyo mga estudyante, hanggang naghihintay pa kung saan school kayo papasa. Last week, I was praying for one mother, ang kanyang anak, kailangan talaga, walang pera, kailangan pumasa ka. So, pumasa na siya doon sa isang eskwelahan, magandang eskwelahan, pero walang budget, pang allowance, kung titira siya doon, walang budget. And then last week, suddenly the Lord, sabi doon sa pwede ka mag-apply doon sa Manila, sa UP Manila lang, hindi na lang sa UPLB. Mas malapit-lapit na isang LRT ride lang. Hindi niya na kailangan mangupahan sa dorm, sa bahay na lang. Pero suddenly, may mga ganong kilos ang Panginoon na hindi natin ma-explain. Na wala kang ginawa kundi magtiwala, mag-pray, lumuhod sa Kanya, and the Lord will act. Aside from the fact that we cannot explain the mystery of how God works to give us success, dapat nating ilagay sa ating kaisipan that the work of God is by grace. Ministry, our work, yung ating ginagawa sa trabaho, ministry yan. Ministry is grace. God's work is happening. The earth does it all without His help. I'm sure meron kayong mga karanasan na may nangyari na wala naman kayong ginawa. You were just surprised. Because when we sleep, when this farmer is sleeping, God is not stopping to continue the work that He has started. Sabi sa Philippians 1:6, which is one of my favorite verse, He who began a good work in you will continue to complete it. Ang sinimula ng Panginoon ay Kanyang pinagpapatuloy at Kanyang tatapusin. So it's not a matter of figuring out how things would happen. What is important is to trust the Lord. For God's growth is by grace. Now, ginagamit ng Panginoon yung ating gifts. Malinaw po yun. Na binigyan tayo ng different spiritual gifts, ng mga different talents, ng mga opportunities. We have network and so on. That's part of it all. But there is limitation. And we are imperfect. But despite of that,
the Lord will do something. That God, we can always believe that by His grace, God is at work when human effort is most limited and inadequate. When our work, our capacity is small and wala tayong connection, the Lord will make it happen. At yun po ang pinakamahalaga. So when the farmer is not helping growth to happen, anong sabi ng passage? Suddenly, sa ilalim ng lupa, first stalk, then the head, then the full kernel in the head, and then later on, the flowers ay naging mga bunga. The power of God is at work when we are powerless to demonstrate success. Na kung lagi tayong titiwa, kayang-kaya ko yan, ikaw yun. At may magagawa ka. Wala naman, di ba? May magagawa ka. Kung ikaw si Elon Musk, pwede kang may magagawa ka, marami siyang nagawa. Pero isang pitik lang ng Panginoon, nagkagalit sila ni Trump, biglang nagkakawendang-wendang yung kanyang business. So hindi lang pala sa kakayahan mo, hindi lang sa connection mo. It must be God who must be behind. And if we don't recognize God at work, we will be in trouble. That's why Jesus Christ taught us to live in the rhythm of grace. So the farmer sows the seed, then continues his life to sleep and wake up to do other things. Working for God can become a heavy burden kung tayo lang ang nagdadala nito. But it can be a happy blessing if we develop this rhythm of grace. We do our part, but God will use that little things and do even more and make it successful. So kailangan may gawin ka. Hindi ka pwedeng pumasa sa examen mo sa eskwela kung hindi ka naman nag-aral. Ang trabaho mo, mag-aral. Ang trabaho ni Lord, i-remember lahat ng iyong ni-review. Dahil pwede kang mag-blank mind during the examination kahit na alam-alam mo. So this principle applies in all areas of life. So our calling is to be faithful in sowing the word and work of God, then wait for the harvest to come in God's own time. Maraming gano'n na kuminsan din na natin alam kung nangyari, no? Yung sinakwento nga ni Emil, may investment pala sa doon. Biro mo, ginamit pa yung pagkapanalo ni Trump. Dahil tumaas bigla ang value, nag-withdraw siya kaagad. So, na-fulfill niya yung mga commitment niya kay Lord. Sa nakakalimutan mo na, hindi ba? At kabalabitin ka na lang, Panginoon, oy, naalala mo ba yan? No? That's the Lord when God works. So what we do in the church, what we do in the workplace, what you do in your business, what you do in your community, no matter how small, is significant because God lets it grow in the lives of people. Na yung mga binhi na tinatpunlan natin, hindi lang naman salita ng Diyos, kundi mga gandang ginawa natin, pinupunlan natin yon. We don't know. Ay mga taong yon, one day the Lord will just, okay, remember yung tumulong sa'yo, it's your time. The Lord will make that connection in His own way. It may appear unnoticed and unrewarded, but God sees it to reward the fruitful harvest of the kingdom of God. If that is the way we do our work in the church, do our work in the workplace, then the ultimate result is to magnify our God. Na siya ay ating purihin. Now, if we cannot explain the mystery of the kingdom growth, and that ministry is by grace, then we are led to magnify our God in worship.
servants of the King of Kings, remain unknown so that God alone is known. How can we claim the credit to become a celebrity if our models of ministry and strategies are irrelevant? They are nothing except God works to give the growth. So ang ultimate ng ating ginagawang ito ay para purihin natin ang Panginoon. And this is one of the reasons why we need to gather together at the end of the first day of the week so that we can celebrate in worship to magnify our God, to tell our story on how God has worked when we are not doing anything. Bahagi po yan. Let's keep telling our stories na katulad ng ginawa ni Emil. Not only here, but during our eating time together, let's tell our stories of what God is doing so that our hearts will be full of hope, excitement to live in the world that is so challenging, a world that is full of troubles. Ang alam natin, ang Diyos ay buhay at sasamahan tayo. We remain faithful to do the work of God by scattering seeds of hope among little people in little places in the way we live and love people. We'll let God develop the growth as we wait for the day of harvest. Yun po ang kilos ng Diyos. That's the mystery of the kingdom. It's the work of grace. Tayo dapat mawalan ng pag-asa. It's okay naman because we are humans. Minsan nagtatampo tayo. I'm sure, nagtatampo rin tayo. Nagtatanong tayo, bakit Lord? Kasama po yun sa ating journey. But because it is grace, God will give us mercy. Pag natauhan tayo, iyak tayo, Lord, hingi tayo ng sorry, Lord, forgive me. And the Lord says, it's okay, my son, it's okay, my daughter, just move on and keep trusting me. And the Lord will just continue to bless us because we are doing not our work, but the work of God for His glory. Let me invite you for this brief reflection. The kingdom has the power to grow by itself. And by grace, we are invited to participate, but it is not important for growth. Spiritual growth is the work of the Holy Spirit. Our calling is to be faithful. Success in what we are doing is in God's hand, so that glory belongs to God alone. Who are the people you are called to sow the seeds of the kingdom this week? Yun po yung gagawin natin, magsaboy na mga binhi, na magagandang gawa. It could just be a smile. Alam ba nyo, kung ikaw yung boss at nakangiti ka sa mga empleyado mo, napaka-inspiring yan. Pero pumasok ka, ikaw ang boss, nakasimangot ka, walang magtatrabaho. Na hindi pa nag-uumpisa ang umaga, nakasigaw ka na, wala na, diskarte, wala, sira na ang araw. So it can be just simple as that. It could be just encouragement. It could just be praying for people. Just doing the best that you can in your responsibility. Having nice conversation with people. Sowing seeds of the kingdom. Sino yung mga taong yun na bibigay sa inyo ng Panginoon? Maring kliyente mo, maring boss mo,
maaaring business partner mo. I don't know. Kaklase mo. Who are the people you are called to sow the seeds of the kingdom this week? Identify mo in your mind and pray for them right now. The Lord will open their hearts so that whatever you sow will bear fruit. Let us pray. Lord, forgive us when we want to be relevant in the work of your kingdom. But no matter how we think that what we do is important, it is irrelevant. Lord, keep us unknown so that you alone are known. Amen. Ngayon po ay tutuloy tayo sa isang gawain. Meron po tayong isang pastor na hindi nyo nakikita dahil hindi po siya dito naka-assign, pero siya po ay bahagi ng pastoral team. Ayan po ay si Pastor Rapi Santiago. Pwede pang tawagin kasama ng kanyang pamilya. I'd like to call his family. Okay, dito po sa harap. Ayan. Si Pastor Rapi po ay, ilang taon na? Hindi nung nag-umpisa ka dito. Ilang taon? Nag-umpisa ka? Ilang taon? 2017. Oh, yun. So, bahay pala tayo nag-umpisa, nung bumalik ako dito, 2017 din eh. So, sa po ay ating tinalaga na magpastor na sa Muntalban. Mayroon pong gawain doon. Ngayon po, nangyari na naglago yung gawain doon. At isang araw, sabi ko sa kanya, mag-church planting ka doon po sa Camp Ephraim. So, ito po yung ginamit ni Lord doon. Meron tayong church doon at patuloy na lumalago and so on. At siyempre, sino magpapastor doon? Si Pastora Ara. So si Ara po, siya nagpapastora doon, may kasama siya doon, isang young professional, siya rin din na nagpapastor doon. Pareho po sila nagkita sa Bible School. So talagang qualified siya magpastor. Pastora talaga siya, pero nagtuturo siya ng values sa public schools. And then, itong dalawa nilang anak, kilala din kayo. Sige. Name. Sige. Name. Good morning po. Ako po si Mara Grace Santiago, panganay po na anak ni Pastor Rafi. Okay, kung gusto niyo magpaturo ng tamborin, yan, tuturo yan. Sige. Anyway, nung pong May 17, no, ay na-ordain po si Pastor Rafi. Sa ngayon ay Reverend Pastor Rapi Santiago. At tayo po, as a church, ang nag-sponsor, ang ating konseho, ang nag-vouch sa kanya, pumirma sila lahat para magtiwala sa kanya yung ordination council. And he was ordained, and nandun kami, si Ivana was there. And gusto nating tingnan yung ordination niya because bahagi po tayo. Bahagi siya ng church. We want to celebrate with him ng kanyang ordination. Sige nga, tingnan natin yung short video ng ating ordination ni Pastor Rafi. Nawawala ba? Nandyan lang yan. Okay. Sige, habang inintay natin yon, so nice nating i-celebrate yung ordination ni Pastor Rafi. But at the same time, ay nice nating magpatuloy na mag-sow ng seeds. And isang gawain niya, responsibility niya ay mag-church plant. Pangungunahan niya tayo, may basahin niya natin, may imbita dito, samahan niyo, mag-church plant tayo sa paligid dyan sa Bulacan. Alam ba ninyo, may budget tayo, hindi nga natin nagagamit for church planting. At
sabi ko kay Pastor Rapi, gamitin mo yan. Pakinggan muna natin yung gwapong ito. Sige, tingnan natin. Tuloy. In the words of Jesus in Matthew 28:19-20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. You are now commissioned to preach the gospel, teach God's truth, and lead the church in worship. On behalf of the Ordination Council and by the authority of our Lord Jesus Christ, as expressed in Ephesians chapter 4:11-12, which says, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up." I now declare you as Reverend Rafi F. Santiago, Yan. So yung mga nagbabalak pakasal dyan, meron na po tayong licensed minister. So si Pastor Rafi po. Ngayon, nais ko pong tawagin si Pastor Rafi. Ano yung kanyang nakikita bilang tinawag ng Panginoon sa kanyang gawain sa ministry at paano tayo niya pangunahan na magpunla ng mga panibagong communities sa palibot ng Camp Ephraim sa Santa Maria, Bulacan. And good morning. Good morning, church. FBC family. Ayan, thank you po. Ayan, mayong aga sa tanan. Ayan, marunong di po mag-Ilonggo. Okay, yan. We praise the Lord for this wonderful morning na ibinigay po sa akin ang pagkakataon na kayo po ay makasama today. Ayan, kaya ako po nagpapasalamat, FBC family, for your prayer, encouragement, at yung suporta po ninyo sa inyong pong pastor. Ayan, God is not done yet. Ayan, hindi pa po tapos ang Panginoon sa life namin as a family. Kung paano nyo pong sinimulan, alam ko po, tatapusin nyo yun. At gawin kamangha-mangha yung mga gawa po niya through us as a family na nag-devote ng aming buhay para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Kaya ang lagi kong pupanalangin bilang pastor, here I am, Lord, use me and my family mightily, effectively, and powerfully sa gawain ng Panginoon. Gusto ko lang po mag-share sa inyo ng storya. Ayan, medyo kakaunti lang po ito. Please bear with me. I started my pastoral ministry at CHLMCC year 2008 with a vision in mind that pastoral is the task to be done with my whole heart. To be a good shepherd of the flock is my goal, doing it passionately, joyfully, carefully, and wholeheartedly. It's my privilege to serve God through His redeemed people. And only by His grace I did it. Leading the church is not easy, but worth it. Because everyone's soul is very precious sa harapan ng Panginoon. I really praise and thank the Lord for my family, my co-laborers,
My partners, karamay ko po sila sa lahat ng hirap na hinarap, hinaharap at haharapin. Sa totoo lang po, hindi ko po kayang magpastor kung wala po sila. Kailangan ko po ang tulong at pagpapalakas po nila dahil marami po akong alam na mga pastor na hindi po nagagamit mightily ng Lord dahil broken family ang kanilang pamilya. But I am blessed that I have a family na kompleto ang Ricardo pagdating po sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat po sa may bahay ko na nandiyan sumusuporta po sa akin lagi. And even to my two lovely ladies, and they are gifted na ginagamit din sa Lord. My eldest daughter, she's now a leader of our young people in GLMCC. And he's also a teacher ng SS or Saturday school doon din sa GLMCC. And she's gifted ng mga instrumento na pwede po niyang gamitin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kagaya na sinabi ni Pastor Herman kanina, she's also gifted sa tambourine dancing. And sa youngest daughter ko po, simple lang siyang bata. Ayan. She's a friendly kid. And then, siya po ang nagbibigay po sa amin ng joy tuwing kami po ay nasa bahay po namin. Kaya mabait na bata at masunurin. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya yun po, ako po ay nagpapasalamat dahil sa kabutihan ng Panginoon. And now, ako po ay nakafocus ngayon sa Bulacan, sa Kami Prime Faith Fellowship. At halos po, wala po akong masyadong gawain sa GLMCC. Pinaubaya ko na po sa wife ko at sa kay Teacher Emil na sila po ang manguna po doon. But from time to time, may slot po every Sunday na nagpipreach po sa GLMCC. But I'm now focusing on Camp Ephraim. I started also my ministry in 2019. Ayan, kung ating pong susumahin, almost 4 years. Pero ang church po is 2 years lang po siya. Dahil po tumama po siya sa pandemic years. Ganun pa man, sa kabila ng ganong situation, hindi naging madali ang isustain po ang gawain ng Panginoon. Especially po sa mga taon na yun, na taon ng pandemya. Halos 2 taon, walang mga gawain, ngunit ang Diyos po ay napakabuti. Hindi niya hinayaang mauwi sa wala ang gawain na simulan. Indeed, the kingdom grows by itself. Kagaya po ng ating po narinig po kanina. Hindi mo pwedeng pigilan ang pagtubo at paglago ng binhi na nahasik. Lalo kung sa mabuti itong lupa bumagsak. Ang Diyos po ang nagsusustain at salamat po sa kanyang biyaya na lagi ko pong naranasan. And I want to share lessons that I've learned. Una, be ready. Actually, ako din po sinasabihan po nito lagi. Ayan, lagi po maging alisto, season of out of season. Maraming nangyayari na hindi ko ina-anticipate na mangyari. Ganun pa man, sa biyaya ng Panginoon, ito'y napagtatagumpayan. Lagi lang maging handa, napapanahon man o hindi, lalo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Pangalawa, be committed and devoted to serve. Ang paglilingkod, walang sukuan, anuman ang sitwasyon. And then, pangatlo, be humble and teachable. Ang Diyos, maraming tinuturo araw-araw, especially sa akin, sa iba't ibang dahilan at kaparaanan niya. And then, pang-apat, be intentional sa pag-abot ng buhay at pagdisipulo para sa ibang buhay. Dahil bawat buhay po ay napakahalaga. Mahalin ang kanyang mga tupa. And then lastly, family is my first ministry. Huwag mapabayaan ang pamilya dahil ito ang sumasalamin kung paano ako maging tagapanguna ng isang iglesia. I really praise the Lord for 17 years na ako po ay naging kabahagi po ng Faith Baptist Church. Palapakan naman natin ang Panginoon. 17 years, medyo matagal na po yun. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil napagtiyagaan niyo po ako na maging magagawa po sa outreaches po ng FBC. At palagi po kami nagkakaroon ng conversation ni Pastor Moldes and he's encouraging me to plant more churches.
Ito po, gusto ko po i-share po sa inyo kung ano po ang vision na inilagay ng Panginoon sa puso ko so that ikaw bilang kapatid at manggagawa din ng Lord, kung ang iyong tulong man ay ang panalangin, samahan niyo po ako. Lord willing, 2 to 3 years from now, I'm praying for another group of believers, a community of believers na nag-worship sa Panginoon sa isang komunidad o sa isang simbahan. Please pray with me sa vision na ito na ibinigay ng Lord sa inyong lingkod. Ayan, matatag na po yung church na yun, nakatayo na. That's my vision in mind. Hopefully, yan po rin po ang desire ng Panginoon para po sa inyo pong lingkod. Kaya ang aking pong dalangin, samahan niyo po ako. And once again, the Lord is not done yet. To God be the glory. So, kailangan natin ng tulong pagka nilagay na ni Panginoon kay Pastor Rafi kung saan tayo magsisimula ng another church. So let's tuloy tayo nag-grow. At this time, natin siya ipag-pray. Gusto kong tawagin ang mga members ng council na nandito. Yan, Pastor JR. Yes, Pastor JR, siya po ang ating leader sa Luzon Convention Fellowship. At yeah, praise the Lord. So nice nating i-recommission, hindi lang si Pastor Rafi kasama ang buong pamilya. Dahil si Ara ang naiwan sa JLMCC kasama si Emil ay isang young people ngayon. Ngayon ay teacher na rin. So bivocational po silang pareho. So praise the Lord. Nice nating, okay, si Pastor Rain, ang gusto nating mag-pray. Talagang, sige, pag-pray natin ang buong family, sama si Ara at yung mga sige po. anak. Bago po ako mag-pray, taas po natin yung mga kamay. Let's offer our prayer para sa pamilya ni Pastor Rafi. Ipanalangin po natin sila sabay-sabay. Mag-pray po tayo on our places. Sige po, manalangin tayo. Let's pray. Aming Ama, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa buhay ni Pastor Rafi, ni Reverend Pastor Rafi Santiago. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ginagamit niyo siya upang maipalaganap ang inyong salita sa Montalban, sa Bulacan, at kung saan niyo pa man po siya dadalahin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil meron siyang pamilya na handang sumuporta para sa kanya, si Sister Ara at ang kanilang 2 anak, na patuloy na nananalangin nang sa gayon, Panginoon, maging epektibo at kaaya-aya sa inyong paningin ang kanyang paglilingkod sa mga sambahan na aming nabanggit. Maraming salamat po, Panginoon, dahil naging pagpapala si Pastor Rafi sa Faith Baptist Church, sa Camp Ephraim Faith Fellowship, sa Jesus Loves Montalban Christian Church, at sa iba pang mga simbahan, Panginoon, na nakapalibot dito. Dalangin ko, Panginoon, nakasabay po ng pagpapala ng buhay ni Pastor Rafi. Ganon din po ang mga simbahan na ito ay magpatuloy sa suporta sa gawain na inilatag niyo para po sa kanya. We pray, Panginoon, that you will bless him, bless his family, give him wisdom, strength, and capacity to move forward as you have given him the vision. We as a church will also see that vision, and together we will move forward so that many people will come to know Jesus Christ as their Lord and Savior. Pagpalain niyo po, Panginoon, si Pastor Rafi, si Sister Ara, ang kanilang 2 anak. Ganun din, Panginoon, pagpalain niyo ang mga sambahan na kanilang tinutulungan. Even pray, Panginoon, that you will help
Faith Baptist Church leadership para po magawa yung aming role para palaguin, Panginoon, yung ministry ni Pastor Rafi, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong grasya, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Dalangin ko, Panginoon, that every day he will experience joy, love, and peace in his heart dahil kayo po ang kasama niya. There will be times of trouble, there will be times of despair, but Lord, dalangin ko po sa pagpapakumbabang loob ni Pastor Rafi na harapin niya ang mga bagay na ito kasama, dala ang pangalan ng aming Panginoong si Jesucristo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Padayon tayo, Pastor Rafi, sa gawain ng Panginoon. So for our tithes and offerings, before we give our tithes and offerings, let me just read to you Proverbs 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing. Let's give our tithes and offerings this morning and give our best to the Lord this morning. Ushers, please come forward. Provision mo that you are continually blessing us, O Father, especially with these tithes and offerings, Lord. And we just pray that itong tithes and offerings, Lord, binabalik lang din namin sa iyo for the furtherance of your kingdom, and may you use this mightily, use this tithes and offerings, O Father, for your glory, O God. In Jesus' name we pray, Amen. Sige, maaari tayong mupo. So at this point, we will be honoring our fathers. So today is Father's Day. So ngayon ang kanilang time to shine. Sabi nga ni Pastor Herman kanina, walang maglalaba ng mga tatay ngayon, walang magluluto dahil araw nila. So i-invite ko ang ating mga tatay to please come forward. Dito tayo po sa altar. Meron po tayong special token of gratitude for all of our fathers this morning. Sige po, lahat po ng ating mga tatay. Lapit po tayo.
as we will give our special token of appreciation for all of our fathers. And then afterwards, of course, ang ating mga fathers ay magdadasal afterwards. Ayan na po ang ating mga matitindig at mga po ang mga ama ng tahanan. Sige. Kompleto na po Amen. ba? Dati, ang daming mga nanay. Kala nyo mga nanay lang, mga tatay. Marami rin tayo dito. Oh, ayan. So sila rin po ay talaga mga haligi ng ating tahanan. Tayo nagpapasalamat kay Lord sa bawat tatay na narito. So nais ko pong hilingin ng lahat as we honor them. Sige po, upuin natin yung medyo nahirapan ng tumayo ang matagal. Sige po, Brother Pete. Yan. Salamat, Van Ray, sa iyong pagtingin, no? Talagang initiative yan. Nais ko pong extend natin ng mga hands. Kung wala yung mga tatay nyo dito, just remember them. And then I'll be praying. Present to the Lord. Salamat sa mga tatay na patuloy na namumuhay sa Panginoon. Lahat kami mga tatay hindi perfect. Marami kayong pagkulang sa aming mga anak. But we thank you that by His grace, ay narito kami at sama-sama tayo. So Lord God, you are our Father who art in heaven. Salamat ng iyong pagkatatay ay nagkakaroon ng pagkatao sa buhay ng bawat tatay na narito kasama po. Tuloy mo po kami bigyan ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya. Bigyan po kami ng kakayahan na gampanan namin ang aming tungkulin bilang mga tatay o mga grandtatay. Tulungan mo kami na maging pagpapala sa aming mga anak. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa mga hindi namin nagampanan. Salamat po sa iyong grace at sa iyong awa. Alam namin na binigyan mo kami ng pagkakataon na tumuas ang mga binhi na nagmumula sa iyo na nagkaroon ng buhay sa mga naging anak namin. We praise you and we thank you. Lord, bless mo ang gawain ng bawat tatay, kanilang mga trabaho, mga businesses nila. Pangalagaan mo sila and continue to protect them. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang mamuhay at magtrabaho at bigyan ng kapurihan ang pamilya namin. Lord, bless our leadership. Kami ay patuloy namin titipunin ang aming pamilya na buhay na may takot sa iyo. Buhay na nagtitiwala sa iyong kabutihan. Continue to bless and use us to be a blessing. All for your glory. In Jesus' name. Amen. Lakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So happy Father's Day ulit sa ating mga tatay. Temporary break daw sila sa mga gawaing bahay ngayong araw. Magpapatuloy sila bukas. Okay. So for our announcement, allow me to just acknowledge yung ating mga first-timers dito sa ating worship service this morning. Marami po tayong marami mga first-time worshipers. So kung tinawag ko yung pangalan nyo, pwede po tayo tumayo para ma-recognize kayo. Sige, first si Ricky Pintor and si Melanie Joy Villamor.
I think kapatid to ni wife ni Pastor Rafi, si Ate Ara. Ayan. We also have si Kenneth Marasigan, pinsan ni Kuya Jojo Marasigan. We also have, nasaan si, ayan, si Rowan Jane Marasigan. Ayan, ando pala sila sa likod. And we also have si Ching Lopez. Ching Lopez. Ayan. Welcome po. Si Jonah May Carpio. Ayan, nandun sa likod. Si Remelu Chodoro. Pamangkin daw ni Tita. Ayan, nasa likod. Pamangkin ni Tita Haneli Garay. And then, mga kaibigan ni Ricky. So, si JQ Vibal? J9 Vibal. So, tama nga yung pagkaano ko. J9 Vibal. Si Joffrey Siman. And si Mark Gregory Di Guzman, o si Makoy. Ayan, nandito rin sa harapan. So, ina-acknowledge din natin ang presence from our folks from Creative Prime Movers for Transformation, si Ate Marley. Andyan din po sa likod. Ayan, andun, ayan, sa likod pala. And then our FB Live guests, si Kosgi Weng, si JP Faduga, and Jonathan Blas. So, mga first time natin sa FB Live. So, for our first time worshipers, welcome to Faith Baptist Church. Inanyayaan po namin kayo na mag-fellowship with us after the service. Meron po kayong lunch fellowship after the service. So, for our celebrants for this week, so acknowledge din lang po natin. Sa June 15, si Ate Tintin de la Peña Rodriguez. And then on the 18th, si Charmaine Bernas. And then on the 19th, si Kuya Ivan Obedencia. Nahiya pa siya maglagay ng picture niya sa ano ha. And then of course si AJ Polikit, also on the 19th. And then on the 20th, si Lani Arlegui. And also on the 20th, si Clarice Gamos. And then for our wedding anniversaries on June 16, si Manoy Adino and Manay Elfa Caballero. Ayan. So may God bless you as you celebrate these important milestones for the week. Sige, for other announcements, let's just refer to our bulletin. Nasa likod po ng ating bulletin, may mga announcements tayo dyan. Please take note na lang po. Now for our closing hymn, so we will be singing hymn number 128, hymn number 128, The Family of God. Sige, let's all rise po as we also sing our closing hymn. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joyous with Jesus as we travel this song. For I'm part of the family of God. You will know this, we say, brother and sister around here.
ating pong paghayo, all of us will be going back sa ating mga bahay and communities. Tomorrow, you're going back to where you work, sa inyong mga workplace, sa inyong mga businesses, sa inyong mga eskwela. You're going to do your work for the kingdom. I'm praying na you will be scattering the seeds of the kingdom. At ang inyong gagawin, kung ano man yon, ay mga binhi na maipupunla sa mga puso. Let be that you will be the hand of God, the feet of God, the mouth of God, and the eyes of God, and the ears of God. To scatter the seeds, and these seeds will grow to be a blessing wherever you are. Oh God, we thank you that you have invited us to participate in the mystery of your kingdom, and that you want to use everything that we do, that we offer to you as you work, that you may bless people that we will be encountering this coming week. Lord, send us by your Spirit. Send us to scatter your seeds, that it may bring hope and healing, goodness and grace to many people. Lord, we will not know and we don't know how it will work, but we trust you that everything that we do will be a blessing for your name, for your glory. And to him who is able to guide you from falling, guide you where you're going. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mayo po tayo at magasik ng gawain ng Panginoon.